Bago ang lahat, shoutout kay Ronnie Pagel dahil masyado akong naantig sa iyong comment, maraming salamat po, at tuloy tayo sa ating kwento. Dahil nakita ni Chu Ziyu na pamilyar sa kanya ang mukha ng bata ay agad niya itong pinahinahon dahil hindi naman daw niya balak na siya ay takutin, at sabay kanya itong tinanong kung ano daw ba ang pangalan nito. Sumagot naman sa kanya ang bata na ang kanya daw pangalan ay si Qin Yi. Nang nalaman ni Chu Ziyu ang pangalan ng bata ay biglang naging malungkot ang kanyang mukha dahil mayroon itong naalala. Kaya daw pala pamilyar sa kanya ang bata dahil anak daw pala ito na babae ng kanyang nakilalang pamilya noon. Noong siya pa daw ay isang mahina at kasama niya si Hong Yi, siya daw ay nasugatan ng malubha. Nakita daw nila ang isang matanda na lalaki nga nang galing sa pamilyang Qin sa kasagsagan ng kanilang pagtakbo. At siya ay walang pag-alinlangan na silang dalawa ni Hong Yi ay kanyang tinulungan. Ang Qin family daw noon ay isa din sa dating malaking pamilya noon sa Shangjing City. Ngunit sila ay mayroong na-offend na isang tao at dahil doon ang kanilang pamilya ay nilipol at ang tatlong nakatakas ay pumunta sa Eastern Continent. At ang kanyang maikling oras daw noon na pamumuhay kasama sila at si Hong Yi ay masyadong masaya. Ngunit sa kasamaan na palad ang kanilang nakalaban ay natagpuan sila kung saan sila nagtatago at upang takpan nila ang lahat ay kanilang sinakripisyo ang kanilang sarili upang makatakas lang sila sa mga kalaban. At sa maraming taon ng kanyang paghihiganti sa pamilyang Qin ay kanyang nalaman na ang anak na babae ng Qin ay nakatakas at ito ay nagtatago kahit saan. At noong nalaman niya ang balita na yun ay kanya siyang hinanap ng maraming taon, ngunit sa hindi niya inaasahan sa barko pa na ito niya sila natagpuan matapos ng kanyang pag-reincarnate. At agad na tinanong ni Chu Ziyu si Qin Yi kung ano daw ba ang kanyang ginagawa dito sa barko. Ayon naman ni Qin Yi na ang kanya daw ama at ina ay pumunta sa Eastern Continent dahil kanila daw hinahanap ang kanyang lolo doon. At itong barko daw na ito ay nalaman niya nga naglalakbay sa East at South kaya sumakay siya dito sa barko upang kanyang hanapin doon ang kanyang mga magulang. Napabuntong hininga si Chu Ziyu noong nalaman niya ang sitwasyon ng bata at kanyang nasabi na sa tingin daw niya kailangan niyang sabihin sa bata ang patungkol sa kanyang mga magulang. At sabay kanyang hinawakan ang ulo ng bata, at kanya itong sinabihan na sumunod daw ito sa kanya, tuturuan daw niya ito ng cultivation at kapag marunong na daw ito mag-cultivate pwede na daw niyang hanapin ang kanyang mga magulang. At kapag aalis na daw siya wala nang sino man ang pwede namang bully sa kanya. Nagulat naman si Chu Ziyu at naging seryoso ang kanyang tingin sa bata dahil nagtanong sa kanya si Qin Yi na kung siya daw ba ang kanyang Uncle Chu. Dahil bago daw umalis ang kanyang ama ay kanya siyang sinabihan na kapag mayroon daw tao nga naghahanap sa kanya at gusto siyang kunin sila daw ay walang masamang balak, malamang sila daw ay si Chu Ziyu o baka ang kanyang auntie na si Hong Yi. Hindi naman tinanggi ni Chu Ziyu na siya ang tinutukoy ni Qin Yi na si Chu Ziyu pero lihim lang daw nilang dalawa ito, at kilala daw niya ang kanyang ama. Ang pangalan daw ng kanyang ama ay si Qin Chenjun, at ang kanyang ina ay si Chen Muyu, at ang kanyang lolo ay si Qin Mo. Silang tatlo daw ay kanyang kaibigan. At sa ilang sandali makikita nga naglayag na sa himpapawid ang barko upang makaalis na sa lugar, at nagsaad kay Qin Yi si Chu Ziyu na kapag aalis na daw ang barko siya daw ay kanilang tatawagin na anak nilang dalawa ni Mu Feiyan. Natuwa naman si Qin Yi sa mga sinabi sa kanya ni Chu Ziyu at agad itong sumang-ayon sa kanya. At habang naglalakad ang tatlo may mga lalaki naman ang biglang nagtanong sa kanila kung saan daw sila pupunta. Napatingin naman si Chu Ziyu sa dalawa samantalang ang dalawa naman ay mayabang lang na tinitingnan sila Chu Ziyu, at makikita sa buong lugar na pinapalibutan na silang tatlo ng maraming mga kalalakihan, nasabi na lang ni Chu Ziyu na hindi daw niya aakalain matapos niya makarating sa walang kwenta na kontinente na ito ay makasalubong pa niya ang mga ito upang harangan ang kanilang daanan. Nagsaad naman si Qin Yi kay Chu Ziyu na sila daw ang mga tao na kanyang tinutukoy kanina na gusto siyang dukutin kung kaya mag-ingat daw ito sa kanila. Sabi naman ni Chu Ziyu kay Qin Yi na huwag na daw itong mag-alala sa mga ito dahil sila na ang bahala. Nagsalita naman ng isang lalaki sa ating bida na sa ganitong sikat daw na araw ay nagbabalak pa daw ito na kanilang kunin ang kanilang tauhan, dahil sa kanila daw ginawa ay hindi sila makakaalis sa lugar na ito na hindi masasaktan. Nagtanong naman si Elder Mo kay Chu Ziyu na dapat na ba daw siyang kumilos ngayon. Sabi naman ni Chu Ziyu kay Elder Mo na bilisan lang daw niya na talunin ang mga ito. At dahil sa mga sinabi ni Chu Ziyu ay agad naghahanda ng pag-atake si Elder Mo sabay kanyang sinabihan ang mga lalaki na ang malaking kasalanan daw nila sa kanila ay ang kanilang pagharang sa kanilang daanan.
At inatake na nga ni Elder Mo ang mga kalalakihan gamit ang kanyang isang daliri at makikita ang mga hamarang sa kanila nga napasigaw na lang dahil walang magawa sa ginawa sa kanila ni Elder Mo. Sa isang minuto lang ang lumipas ay makikita sa buong lugar na ni isang bakas ng mga mayayabang na mga tao ay bigla na lang naglaho. At agad nagsalita si Chu Ziyu kay Elder Mo na hindi na daw sila pwedeng magtagal dito, kailangan na daw nilang umalis ngayon sa lalong madaling panahon, sabay kanyang ginamit ang isang teleportation. At sa ilang sandali makikita nga nakarating sila sa Eastern Continent sa Hongdong City gamit ang isang teleportation. Nasabi na lang ni Chu Ziyu na sa wakas daw nakarating siya sa Hongdong City kung saan nandito ang malaking kuta ng Yang family. At nagtanong si Chu Ziyu kay Elder Mo kung sino daw ba ang pinakatalentado na disciple sa henerasyon na ito sa Yang family. Ayon naman ni Elder Mo na ang pangalan daw ng pinakatalentado sa kanila na disciple ay si Ouyang Tianche. Agad din naman inutusan ni Chu Ziyu si Elder Mo na dalhin daw niya sa kanya ang tao na yun mismo at isa pa huwag daw niyang ipahayag sa kanila ang kanyang tunay na pagkakilanlan. Sumang-ayon naman si Elder Mo sa utos sa kanya ni Chu Ziyu. At nang umalis na si Elder Mo ay nagmamasid si Chu Ziyu sa labas ng gusali ng Yang family at kanya na lang nasabi na hindi daw niya inaakala na masyado daw palang maraming nakabantay sa gusali ng Yang family. Sa ilang sandali biglang lumitaw si Elder Mo sa harapan ni Chu Ziyu at bitbit na niya ang pinakatalentado na disciple ng Yang family. Agad din naman nagpasalamat si Chu Ziyu kay Elder Mo dahil daw sa kanyang pagtulong sa kanya. At saad pa ni Elder Mo habang kanilang tinitingnan ng walang malay na si Ouyang Tianche. Na itong lalaki daw na ito ay nag-cultivate ng Z-Secret Technique ngunit hindi pa daw ito kumpleto. Ayon naman ni Chu Ziyu na kahit daw ang pinakamayaman na miyembro sa kanilang pamilya ay hindi pa rin makakatanggap ng kumpleto na teknik ng Shen Secret Technique. Maaaring ang may hawak daw sa kumpleto ng Z-Technique ay nasa mga ancestor ng kanilang pamilya. Nagtanong naman si Elder Mo kay Chu Ziyu na kung gusto daw ba niya na kanyang dalhin sa kanyang harapan ang isang ancestor ng kanilang pamilya. Sabi naman ni Chu Ziyu kay Elder Mo na hawak na daw nila ang hangganan ng border ng pagiging isang great saints, mahihirapan daw siya na dalhin sa kanya ang mga iyon at maaring iyon ay magdudulot ng malaking kaguluhan at magbibigay ng pansin sa iba pang mga puwersa ng kanilang pamilya. Kung magkaganon hindi na nila hawak ang malaking kalamangan. Nagtanong naman si Elder Mo na kung ano na daw ba ang kanyang pinaplano ngayon. Natawa naman si Chu Ziyu sa kanyang binabalak dahil tingnan na lang daw nila ang kanyang gagawin kay Ouyang Tianche at huwag daw niyang hayaan na lumayo. Dahil magpapanggap daw siya bilang si Ouyang Tianche upang siya ay makalusot sa loob ng Yang family at kanyang lapitan ng harap-harapan ng ancestor ng Yang family. At sa ilang sandali pinakita sa eksena ang Ouyang family palace at sa harapan nito ay mayroong lalaki na papasok sa gitna ng malaking gate na binabantayan ng mga maraming kawal, at agad nagbigay ng paggalang ang mga kawal sa kanilang young master Ouyang Tianche, dahil nagbalik na daw ito, pero ang hindi nila alam ang lalaki pala na ito na inaakala nila na kanilang young master ay si Chu Ziyu nga nagpapanggap bilang ang kanilang young master Che. At nang nakapasok na sa palace si Chu Ziyu ay makikita ang isang magandang babae nga nakaupo at mayroon itong ginagansilyo na isang damit. Ang babae pala na ito ay si Xu Wanrong ang asawa ni Ouyang Tianche. Nagsaad naman kay Chu Ziyu ang asawa ni Ouyang Tianche na ang kanila daw ama ay nagpunta dito kanina at bilin sabi pa daw niya na kapag bumalik na daw ito ay tumungo ito agad doon sa templo dahil ang kanila daw ancestor ay naghihintay sa kanya doon. Agad din naman sumang-ayon si Chu Ziyu sa mga sinabi sa kanya ng asawa ni Ouyang Tianche, at ito ay napapatanong sa kanyang sarili na kung bakit daw ganito ang mukha ng babae na ito. Nagtanong naman ang asawa ni Ouyang Tianche kay Chu Ziyu na kung babalik daw ba ito dito mamaya, at napasabi na lang si Chu Ziyu na ang paraan daw ng pagtanong ng babae na ito ay iniisip niya na bihirang bumalik sa kanyang silid si Ouyang Tianche. At nagsalita si Chu Ziyu sa babae na nakadepende daw sa kanyang mode kung babalik siya mamaya dito, nalungkot naman ang babae dahil sa sagot sa kanya ni Chu Ziyu. At nakarating na nga si Chu Ziyu sa Yang family ancestor palace at agad itong pumasok sa loob, at kanya na lang nasabi na hindi daw niya inaakala na agad siyang hahanapin ng ancestor ng Yang family, kanya daw itatago ang kanyang presensya bilang isang holy son upang hindi niya siya mahalata. At sa loob ng silid ng Yang family ancestor makikita dito ang isang babae nga nakahiga sa kanyang kama, ito pala ay ang Yang family ancestor. At nabigla naman si Chu Ziyu habang nagkatinginan sila ng Yang family ancestor dahil ano daw ba ang nangyari sa matanda na ito.
At nagtanong si Chu Ziyu sa babae na ancestor na kung ano daw ang kanyang kailangan sa kanya. Sumagot naman kay Chu Ziyu ang ancestor habang kanyang binanggit ang pangalan ni Tianche na simula daw na huli niya siyang nakita masyado na daw niya siyang na-miss. At sabay kanyang inakit si Chu Ziyu dahil hayaan daw muna niya ang kanyang lola na tikman siya. Habang ang kanyang lolo ay hindi pa bumalik dito sa kanyang silid. Sa isip-isip naman ni Chu Ziyu na ano na daw ba itong mga nangyayari pagkatapos nitong lahat. Kaya pala itong si Ouyang Tianche ay laging umaalis araw-araw dahil pala sa kamanyakulan ng matanda na ito. At nagsaad naman si Chu Ziyu habang inaakit siya ng matanda na kanya na daw na master ang Z-Secret Technique na kanyang itinuro sa kanya, sana daw ituro niya sa kanya ang kumpleto na Z-Secret Technique. Nagsaad naman ang matanda na kung ano daw ba ang kanyang ikinababahala patungkol doon. Ang kanya daw level sa kanyang cultivation sa ngayon ay masyado pang mababa upang pag-aralan ang ganoon na part ng technique kung kaya sapat daw muna yung kanyang itinuro sa kanya. At sabay sinabihan niya si Chu Ziyu na sundan na daw niya siya dito sa kama dahil hindi na daw siya makapaghihintay sa mga mangyayari. Nagsaad naman si Chu Ziyu sa matanda na tuwing magtikiman daw silang dalawa ng kanyang ancestor ay ang kanyang katawan ay magduduse sa pagiging laging tuyo. Magagawa lang daw niya na malutas ito kapag itinuro niya sa kanya ang buong Z-Secret Technique. Sabi pa ng matanda habang naghahanda na ng isang kadina na masyado daw siyang malikot na bata, ito daw ay hindi kaibig-ibig, gusto daw ba niya na ang kanyang ancestor na kanya siyang pilitin upang gawin nila ang bagay na yon, nasabi na lang ni Chu Ziyu sa kanyang sarili na ito daw ba ay isang laro ng pagkaalipin. At makikita na itinali na si Chu Ziyu ng matanda gamit ang kanyang kadina. Gulat naman si Chu Ziyu sa ginawa sa kanya ng matanda, sabi pa ng matanda sa kanya na ito daw ang bagong item na kanyang kinuha galing sa kanyang pagmamay-ari at pansamantala daw na mawawala ang kanyang cultivation gamit ang item na ito, sa ngayon daw ay katulad muna siya ng isang mortal na tao. Tanong pa na sabi ni Chu Ziyu sa matanda na ito daw bang kanyang ginawa sa kanya ngayon ay bago na amang karanasan para sa kanya. Natuwa naman ang matanda sa mga tanong sa kanya ni Chu Ziyu. Saad pa niya na magpakabait lang daw ito sa kanya at hayaan niya na ang kanyang ancestor na kanya siyang halikan. Si Chu Ziyu naman ay sobrang nandidiri sa matanda dahil hahalikan na siya nito at ang kanya daw cultivation ay na-sealed. Mamamatay daw siya sa kamay ng matandang ito kapag hindi siya kumilos ngayon. At mayroon inilabas na 3 piraso na bote si Chu Ziyu sa kanyang kamay dahil kailangan daw niyang pigilan ang cultivation ng matandang ito. At hinampes na nga ni Chu Ziyu ang mukha ng matanda gamit ang 3 piraso ng bote sa kanyang kamay at makikita nga ito ay nawasak sa pagmumukha ng matanda. Dahil doon napasabi na lang ang matanda na mabuti na lang daw hindi siya nahulog sa kanyang bitag kung hindi magmumukha daw siyang matanda pag nagkataon, at sabay kanyang sinabihan si Chu Ziyu na sino daw ito, hindi daw ito si Tianche. Nakangiti lang naman si Chu Ziyu na kanyang sinabihan ang matanda na tawagin na lang daw niya siyang si Sonny Boy. Saad pa ng matanda kay Chu Ziyu na baliw daw ba ito, plano pa daw niya siyang linlangin. Nagsaad naman si Chu Ziyu sa kanya na hindi naman daw niya sanang gustong kumilos ng ganoon ngunit siya daw ay masyado niyang pinagtatalunan ang ganoon na usapin. Sabi naman ng matanda sa kanya na ang balak lang naman daw niya dito ay kunin ang Z-Secret Technique. Sino daw ba talaga ito, bakit niya alam ang ganitong technique? Sabi naman ni Chu Ziyu sa kanya na kung naalala daw ba niya ang Xiao family. Nagulat naman ang matanda sa sinabi sa kanya ni Chu Ziyu at kanya itong tinanong kung isa daw ba siya sa angkan ng Xiao family, siya daw ba si Xiao Tianhong ang anak ni Xiao Yifeng, dahil ang kanya lang naman daw pagkakaalam doon ay kanya ng pinutol ang ugat sa pamilyang yun, kung hindi daw niya yun gagawin baka yun pa daw ang magdudulot upang magsisi siya sa huli. Ayon naman ni Chu Ziyu na noon daw ay nalaman ng Yang family na ang pamilyang Xiao ay nagtataglay ng Z-Secret Technique, dahil doon kanilang nilipol ang Xiao family. Ngunit sa hindi niya inaasahan na darating pala ang araw na ito upang siya ay makapaghiganti sa Yang family. Naging seryoso naman ang matanda habang kanyang tinitingnan si Chu Ziyu dahil ang nagtataglay daw ng lakas na hindi karapat-dapat ay isang kasalanan kung kaya nararapat lang na maubos ang kanilang pamilya. Dahil sa mga narinig ni Chu Ziyu ay agad na ginamit ni Chu Ziyu sa matanda ang item na ginamit niya sa kanya kanina. Dahil doon napasigaw na lang ang matanda sa mahigpit na pagkatali sa kanya ni Chu Ziyu at wala itong magawa, sabay kanyang sinigawan si Chu Ziyu na siya daw na angkan ng Xiao family ay mamamatay sa kakilakilabot na kamatayan, dahil ang kanya daw mga tauhan ay isang great saints kapag sila daw ay makabalik siya daw ay magdurusa sa ganoon na kamatayan.
Nagsaad naman si Chu Ziyu sa kanya na ang kanya daw bang ibig sabihin na ang kanilang mga matandang tauhan ay kanilang ninakaw ang Divine Spiritual Stones ng Ye family, at dagdag pa ni Chu Ziyu sa kanya na huwag daw itong mag-alala dahil sabay naman daw silang dalawa ang mamamatay. Halos tumulo naman ang mga dugo sa ilong ng matanda dahil sa mga sinabi sa kanya ni Chu Ziyu. Sabay na hinawakan ni Chu Ziyu ang mukha ng matanda at ang matanda naman ay masyadong nagtataka dahil saan daw niya nalaman ang ganoon na usapin. Nagtataka na daw siya kung sino daw ba talaga ito. Nagsaad naman si Chu Ziyu na kung ayaw daw niya na mayroong makaalam na iba sa ganitong usapin, kailangan daw niyang ibigay sa kanya ang Shen Secret Technique. Sigaw naman ng matanda kay Chu Ziyu na kung ano pa daw ang kanyang kailangan sa kanya. Sumagot naman si Chu Ziyu na kapag tumanggi pa daw ito na ibigay sa kanyang mga kamay ang Z Secret Technique, natural na kailangan niyang maghanap sa kanyang kaluluwa. Sa ilang sandali makikita na tinapat ni Chu Ziyu ang kanyang isang daliri na may apoy sa noo ng matanda upang kanyang hanapin sa kaluluwa ng matanda ang Z Secret Technique, at kanyang sinabihan ang matanda na sa wakas daw kanya nang nahanap, at ang matanda naman ay napasigaw na lang dahil sa ginawa sa kanya ni Chu Ziyu. At makikita na kinuha ni Chu Ziyu ang Z Secret Technique galing sa katawan ng matanda at kanyang nasabi na ito daw ang tunay na Z Secret Technique, at sa pamamagitan daw nitong kumpleto na Z Secret Technique ang kanya daw kaligtasan doon sa Tai Chi Ancient Star ay mas lalong tumaas. Pero kailangan daw niyang maabot at least man lang ang Divine Power Stage, at kung siya ay mag-breakthrough patungo sa Lesser Saint ay mas mabuti. At nagtanong si Chu Ziyu sa matanda na kung saan na daw ba ang kanilang ninakaw na Divine Origin Stone sa Ye family. Sumagot naman ang matanda habang nahihirapan sa mahigpit na pagkatali sa kanya, na sa tingin daw ba niya na kanyang sasabihin kung saan nila itinago ang mga Divine Stones. Sumang-ayon naman si Chu Ziyu sa sinabi sa kanya ng matanda at kanya itong pinainom ng isang bote ng lason, dahil titingnan daw nila kung sino sa kanila ang lalabas sa itaas kapag itong kanyang lason ay nasa kanya ng bunganga. Dahil sa ipinainom ni Chu Ziyu sa matanda ay makikita ito nga masyadong nasarapan sa kanyang pakiramdam at hindi niya mapaliwanag ang kanyang nararamdaman dahil bakit daw siya tumatawa, at kanyang sinabihan si Chu Ziyu na kung ano daw ba ang kanyang ginawa sa kanya. Sabi naman ni Chu Ziyu na ang lason daw na kanyang ipinainom sa kanya ay nakakapagpapasaya na lason, at kahit na gaano pa kataas ang iyong cultivation ay dahan-dahan itong sisipsipin hanggang ito ay maubos. Nagtanong naman si Chu Ziyu sa matanda kung ano na daw ba ang kanyang pakiramdam ngayon. Ang matandang babae naman ay hindi na niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya dahil masyado daw talagang masarap sa pakiramdam. At sa ilang sandali itinuro na nga ng matandang babae ang spiritual stones kay Chu Ziyu kung saan niya ito itinago. Si Chu Ziyu naman ay dali-dali niyang tiningnan kung hindi pa ba nabawasan ang mga spiritual stones na ninakaw sa kanila. At nang natingnan na ni Chu Ziyu ito ay nainis dahil bakit 4 na milyon na lang daw ito na mga Divine Spiritual Stones, dahil noong nakaraan ay aabot ito sa 6 na milyon na mga Divine Spiritual Stones. Nagsaad naman ang matandang babae na ang iba daw na mga Spiritual Stones ay kanya nang nagamit upang bumili ng mga supplements para matulungan ang kanyang sarili upang mag-breakthrough. Dahil sa inis ni Chu Ziyu ay kanyang nilapitan ang matandang babae at kanya itong sinigawan na wala daw hiya itong matanda na ito dahil nagawa pa daw nitong bumili ng kanyang pansariling mga supplement na hindi naman sa kanyang pera. Sabi naman ng matanda kay Chu Ziyu na alisin daw niya muna sa kanyang katawan itong lason na kanyang ibinigay sa kanya, at babayaran na lang daw niya ang mga nagamit niyang mga spiritual stones. Hindi naman nakinig si Chu Ziyu sa mga paliwanag sa kanya ng matanda bagkus kanya lang itong binatukan dahil sa sobrang inis. At sabay umalis si Chu Ziyu sa silid ng matanda dahil siya na daw bahala na alagaan ang kanyang sarili sa kanyang ibinigay na lason dahil sa ngayon kailangan na niyang umalis. Magkikita na lang daw silang dalawa sa susunod na gabi, dahil mayroon daw siyang palabas para sa kanya upang makita ng lahat. Nagtataka naman ang matanda kung ano daw ba ang ibig sabihin ni Chu Ziyu sa kanya. At lumipas ang kinabukasan makikita si Chu Ziyu nga nakasalubong niya ang isang lalaki at ito ay nagtanong sa kanya kung ibinunyag daw ba ng kanilang ancestor kung kailan niya gagawin ang kanyang pag-breakthrough. Ang lalaki pala nga nakausap ni Chu Ziyu ay si Ouyang Ye, ang ama ni Ouyang Tianche, ang Yang family head. Nagsaad naman si Chu Ziyu sa kanya na magkakaroon daw sila ng malaking piging mamayang gabi dahil gusto daw makita ng kanilang ancestor ang lahat ng mga kabataan sa kanilang pamilya bago siya mag-breakthrough. Natuwa naman ang ama ni Ouyang Tianche sa binigay sa kanya na balita. Kanya daw itong ipapaalam sa lahat. Habang paalis ang Yang family head,
Ito ay tuwang-tuwa dahil magkakaroon na naman daw ang kanilang Yang family ng isa pang great ancestor habang si Chu Ziyu naman ay kanya na lang nasabi sa kanyang sarili na kapag dumating na daw mamaya ang lahat ng Ouyang family ay kanya nang kukunin ang kanyang parte sa kanila. At lumipas na nga ang kinagabihan makikita nga dumating na ang mga miyembro ng Yang family at nasabi na lang ni Chu Ziyu habang hawak-hawak niya ang isang bote ng lason sa kanyang kamay na ang halos daw lahat ay dumating na. At nagsaad si Chu Ziyu kay Mu Feiyan na kapag mayroon daw masamang mangyari sisirain lang daw niya ang kanyang tasa at yun daw ang kanyang signal sa kanya. Sumang-ayon naman si Mu Feiyan sa mga utos sa kanya ni Chu Ziyu, at nang nagsimula na ang kanilang malaking piging makikita dito ang isang magandang babae na sumasayaw sa gitna para sa kasiyahan ng Yang family.